Takas na po, para makalakad sila. Takas po. Boss, kayo tayo. Boss, mamaya gagakihan yung box card. So yung carrying capacity mo dito gagakihan. Nakita ko ngayon. Sinipingin namin ni Yorme to kayo. Remember the last time. Baka malaglag kayo ha. Carrying capacity mo. So, dito sa I'm glad na hindi ako nag-George. ito, pagkakain natin, yung carrying capacity. So, tapos, one big view. Hindi mo dapat yung plant control. Pabor pa. Ito. Ayaw, yung gusto ko. Pengurangan yang naliyo. Si Manny. Oo, kasi yung nagaskasan. Pero sabi natin, Tapos pwede niya po. Maraming beses yung ginawa sa Quiapo. hindi, everything to. Kasi hindi mo relocate. Hindi mo relocate the whole thing. No, we cannot. We cannot. We don't want it. We will retain it. We will relocate. Yung kano mga ako, kahit ito once na. Sa kasa. So, ang importante yan, your view, tell us where to be. This is not there. We will look for Diyan lang muna, diyan lang muna. Walang magtitigtigan dito. walang sasampa sa bakal lang baka bumigay. Wala na.
Kaya sa hanap. Dito ba ito? Oh my God! Swerte naman ni... Sir, nagsiselos ako. Joke lang, joke lang. Mag-isan to, tapos gagana tayo. So, sa mga major concern ng York, pagka nagko-construct tayo, lalo na pagkatapos na yung construction, tawag dito, kailangan siguraduhin natin na mapaganda natin yung flood control. Mapangayos natin, kasi yun ang problema. Nakita naman natin, pagka mali yung construction, hindi coordinated sa scene, nagkakaproblema sa mga. So, sinisigurado lang yun, tayo, susunod tayo sa direktiban yun. Hindi natin paruwayan. We've received some complaints from the community ng North na nag-stagnate yung dala na siyempre hindi mo naman masisisi dala ng construction or may development. If halimbawa gumagana na yung Sunugapo, mapupull up lahat yung tubig dito sa gilid ng project. And through the development of the project, lalaki ngayon yung aming kanal at mas tatakbo na maging hawal yung kaya nakita nyo naman na stagnate yung tubig dito. But it's a matter of time, once na nag-upisa na to, yung project, lahat yan dadali na ulit yung tubig from Blooming Creek to Sunugapo. So we're very excited. In fact, ahead of this meeting, your city government already manifested of the letter of no objection. We are now supporting 101% of the entire project ng DOTR. It's been late na to for 2 years. And we're very happy that we have a new secretary of DOTR is very active and now pursuing this project. So that's why your city government is now in full support of the full swing of the construction ng project. Yeah, you want to do it here, but Medyo sabog na. pag sunod, huwag ipag muna tayo. Tuloy natin ba? Kawawa naman kayo. Ay, Mator! Yung asawa niya, supported mo din. Kaya tingin ko, hindi pa magseselos yung asawa niya. Atras na daw tayo, atras. Lalakad ko yan. Atras na.
Boss, dito tayo. Magdalakas mo. Papakita ko sa iyo ba? Hindi ko lang talaga hilig mag-salisan. Ah, okay. Saan tayo? Sa importante lang. Sir, hindi po. Diretso lang po tayo. Dito po. Sa kamera. Boss, ingat boss. Where's the other one you shoot? Where's the other one you shoot? This one. This one. Yeah. So, you come here. Who is the giver? Atas na po naman. Atas na po naman. We have our consultant from Japan. Welcome to Manila. Dito, para. So, So that you can support the way instead of why you made it big. instead of like this, it's not like this. It's easier. So, lesser ROW. Yes. Ano may mayor? Same. For the country. Japanese and Indonesia working together. Forward. That's your man. They also told me. They will fix the culvert. Taga doon. He will reconstruct. So ito double. Double capacity. Double capacity. Sir. So because Because of this,
will save a lot of will save a lot of going to court and being there, being filed because they complain. Good for everyone. So, but we will start here. It's good we have your Don't worry, there is a new mayor in town. Yes, new We have the mayor. full support. So he's only mayor now, not even 2 months. And you got your loan first day. First day. You applied first day, you got it first day. Dito na. Boss, Dito na kayo. Saan kayo nakapako, boy? Pinakapako yata yung mga yan. Ayun. Thank you very much, guys. Thank you, jackpot ha. Sige lang. Sige, umpisahan ko tapos yun na. Statement from Secretary. Go. Maluwag ang kayo. Sir, anong project dito? Sige, unang-una, no, on behalf of the President, ipapasalamat tayo sa Lord at sa buong gobyerno ng sa Pilipinas. Kasi alam mo naman, bakit isan lahat ng mga project. And itong project na itong segment na ito, mula Solis hanggang Blumenau, kahit na may 1 kilometro na ito, 2 taon itong hindi kumalaw. Na-award yung kontrata dun sa Indonesian Consortium 2023. Ngayon lang ito nagsimulang gumagawa under the leadership of at gusto ko lang talagang ulitin yung pasasalamat ng buong national government na lalo na ng Pangulo natin kay Mayor. Kasi yung first day pa lang na nag-assume siya, nag-apply tayo ng letter of no objection para simulan na ang trabaho dun sa Antipolo State, which is a critical part of the project. The next day, in 1 day, nakuha na natin. Immediately, wala pang 24 hours. Kaya, doon mo makikita talaga na kapag nagtulungan ang national government, umuandar ang mga proyekto ng pagkakas. Kailangan natin. Yorme, thank you very much sa buong galing sa Pangulo ng Pilipinas. At kapag tayo ngayon, kapag nag-aandar na ito, bibilis na yung proyekto. So yun, ang tuloy-tuloy tayo dito, hindi tayo ngayon kasi magsisimula na yung clearing natin ng Antipolo State. No? And dahil sa tulong ng ating mga engineer, nag-report tayo kay Yorme na yung original plan na napakalapad ng right-of-way acquisition, napanipis na natin. Ano na, naging mas narrow na yung right-of-way natin. At dahil doon, masisave na natin lahat ng mga bahay dito. Pati yung simbahan. Kasi save na natin yan. Sa original plan, tatapyas tayo ng kalahati ng mga bahay. Pero ngayon, dahil sa tulungan natin with Yorme, yung suggestion Yorme, nahanap na ng solusyon yung mga engineer natin na hindi na kailangan na natin tapyasin yung mga bahay, yung mga iba't ibang construction. So, napakalaking ano yan, kadalian para sa ating local government.
hindi na tayo kukuha ng mas malaking right. Your right. Thank you. Sa amin naman, on behalf of the people of Manila, we are grateful to the President na mai-implement na yung project. At natutuwa kami na may bagong DOTR Secretary na mabilis din kumilos. So that's why gusto namin sabayan yung energy ni Secretary Bings at lahat ng proyekto na makabubuti, lalo na sa ating mga kababayan, the city government will support it 101%. In fact, totoo po yung sinabi ni Sec Bings noong minute nila kami at ang buong team niya. Sabi ko, subukan niyo naman yung bagong gobyerno ng Manila because it's been there has been a delay for 2 years. No one is moving here, but we try to show our support by approving. Ito po para na po sa kaalaman ng lahat, mapabarangay, mapa-community, the city interposed no objection to the project. Second, natutuwa rin kami kay Secretary Bings, imbis na maraming madamay na mga properties and institution like churches and school, through some engineering and reconsideration of the Secretary, malaking portion na hindi na po magigiba. Lalo na ito mga kapitbahay namin dito sa Old Antipolo. Third, the street starting today will direct MTPB director to make it a one-way street, to give way to the construction equipment and to the team that's coming in the city of Manila. And in the coming days, we'll have it passed to make it permanent through an ordinance yung pagiging one-way ng Old Antipolo. Fourth, tuntua kami kasi madadagdagan ang aming floodway. Mado-double up. Walang toss gas ang Maynila. Nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan. They presented to us that the creek side will be doubled at better. So pagdating yan, dire-diretso sa Sunugapo, maganda ang daloy ng tubig baha from Blumentritt, Santa Cruz, and Tondo area. So we are very grateful, and the least thing that we can say is to support and grateful to the President and to Secretary Vince Dizon and the entire DOTR family. 2 years delay was what, and how is it going to affect the overall progress of the project? Well, as usual, no, yung delay right of way. Pero more than the right of way, I think lesson na natutunan natin is kailangan talaga ng koordinasyon ng nasyonal sa lokal. Kung walang koordinasyon ng national sa lokal, ang lokal ay naging ganang transparency, talagang mabibigay ang mga. Pero, kung merong mabilis na lokal at yung coordination between national and local ay maayos at transparent at nag-uusap lagi, nakita nyo naman, napakabilis ng galaw dito sa Maynila dahil sa leadership. At dahil yun, na tayo dapat bumababa tayo sa lokal at nakikipag-usap tayo sa ating mga mayor, sa ating mga kapitan, sa mga communities natin. Kasi at the end of the day naman, sama-sama talaga tayo dito, hindi ito dapat nagkakanya-kanya. Yun ang naging critical. So ngayon, dahil dyan, bibilis na. Kausap natin kami ng New York na yung mga contractor, tuwan-tuwa sila kasi tuloy-tuloy na sila ngayon. So right-of-way budget, that's been the problem in the past. Can you give us a general figure of how much budget is in and if that has been affected by the right-of-way? Definitely na-affect. Definitely na-affect ang right-of-way acquisition. Pero, ang naging blessing na lang natin, dahil nasa mga delay nangyari nung nakaraan 20
2023-24. Merong mga pondo na awa ng Diyos eh hindi pa na ibalik sa treasury. No, nandun pa rin yung pondo doon. At yun ang pinadali natin gamitin. At in fact, isama doon yung mga gagamitin natin mga budget sa Manila. No, so, pero ang kagandahan naman para sa 2026, talagang nagpulipang kami doon. Talagang paglalaban niya ang budget ng national. Serious ka na po, di ba? Hindi na siya papayag na mayroong maibawas, lalo na sa mga critical na project, tulad nitong North-South. So, tingin ko, tuloy-tuloy na tayo dahil na sa Pangulo, hindi na siya papayag na maulit pa yung nangyari. Critical to kasi ito ang papasok mula Valenzuela, papasok na ng Metro Manila, ng Manila. No, and ang Valenzuela kasi okay na, tuloy-tuloy na yan. Pero ang bottleneck talaga natin na Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Manila. Yun ang critical na portion. At tingin ko, kung gawa natin ito ng mabilis, sa third na Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ni Yorme, itong next 3 years, eh madali na natin din ma-solve yung problema sa Makati, sa Taguig, sa Paranaque, sa Muntinlupa, etc. Tuloy-tuloy na tayo hanggang Caloocan. If you can finish this document, okay na, may access point na. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Yun ang mangyayari. Hindi naman. Huwag na kayo mangyayari. Unang politika dito. You have to be reminded that Manila is Pinakamasikip eh. the host of the train. Gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka dyan konti, tutukan yan. It's very critical as connector to Metro Manila. Kasi dyan malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya. Kahit nung araw pa, nung lumang panahon pa. Kaya naman we're very excited. No? Kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili-dali, yung puro andap, that will cause but for the meantime, I am at least I can face the people of Manila, especially the old Antipolo community, na sila matutulog ng mahimbing. Na may dalawang gobyerno na nag-usap, national at local, na sila ay hindi na magagalaw. Di ba that's good news? Well, matagal kasi ang acquisition ng ROW. It takes time, no? There's so many process, even a judicial process, and so on and so forth. But with the active participation and performance of Secretary Bates, it's not because nandito siya, dahil napapanood naman natin talagang active siya, no? Na-redesign through engineering idea, no? Na panipis, pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail, no? Kaya naman ito at least ang laki na niyan, haba niyan hanggang doon. So imagine the community that will be disenfranchised. But with the effort of DOTR, happy naman kami. Okay, pagka pumunta ako sa bahay-bahay dyan, matulog na kayo ng mahimbing, walang mangyayari sa inyo. Which I think very important sa community participation. Na pag may big project, big ticket project, pag involve ang community at sila ay nagkaroon ng assurance or some level of assurance, I think we will have the support of the community. Now, it's not only the community now, but the entire city government. All our resources in our own little way will full support of the full swing development nitong aming release train system. Dalawa. Kaya nga maganda para sa ulo. Solis and Bloomington. Dalawang station. Seasonal yan. Preserving the physical part. I think klarong-klaro ang aplikasyon. Natin niya, kung kailangan niyang ibagay ang budget, dahil hindi tutugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Kasama na doon itong NSCR natin, alam natin. Ito talaga magbibigay ng long-term na relief sa transportation, hinahawang pangmatagalan na.
Kaya tingin ko, ipaglalaban talaga ng ating Pangulo. Tingin ko naman, very clear yung mensahe. Ulitin lang natin yung mensahe ng ating Pangulo sa ating Kongreso. Pero ako naniniwala na makikinig ang ating Kongreso sa napaka-emosyonal at napaka-passionate na panawagan ng ating Pangulo. Pero point to point, saan mag-i-start at mag-continue? Yung buong linya. Hindi, ito mula ito hanggang Calamba. Napakalayo nito. 190 kilometers ito. But gusto mo sumakay ng airport sa Clark. Ito, walang exaggeration. In a good day, the people of Manila, I just ride Solis Solis Station. station. Dala ko yung maleta ko. Ang susunod kong bababaan, sa loob mismo ng airport ng Clark. Hindi na ako sasakay muli. Diretso nakasubo sa Clark. So, kaya pag naipaliwanag ng maigi sa taong bayan, lalo na kami mga taga Maynila, kung pupunta kami ng abroad, edi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami dire-diretso. I think this is about a 45-minute drive. Less than 1 hour. Less than 1 hour. And you'll be in Clark. I don't know if you've seen Clark Airport o si Secretary PC nang gumawa nun. But you should see the most beautiful airport I've seen in the country. Yung Clark. So, magbe-beneficio talaga kami. That is from time to time. But on a daily basis, mapapakinabangan ko ng mga taga-Maynila. Yung ease of transport. Kasi may access na kami. In the coming future, our children will have a better transport system. Yan naman yung amin. Isipin. Kasama din yan. Kasama din yan sa sistema. Hindi kasama sa package na ito. Ibang package. Pero, Naturally. sikundahan ko lang yung sinabi ni Yorme. Sa mga kababayan natin dito. Assuming may nagtatrabaho dyan sa Makati. Maglalakad lang ng konti, sasakay sa Solis. Bababa na sa Bundi. Bababa na sa Magallanes. Napakadali. Siguro, dito mula Solis hanggang Buendia. Baka wala pang 15 minutos. Yes, most likely. So napakadali. So ang laking bagay talaga dito. Kaya talagang laking pasalamat natin sa LGU sa inyo. Finally, gumalaw na. Hindi, ito tingin ko, dahil na gumalaw na tayo ngayon, bibilis na to. Pero yung 2032, hanggang Calambano. Kaya pa lang 2020. Ipigitin natin. Hindi pa ako makakasalita. Mga 3 years. Baka Malay naman mo. mag-overpromise ako sa inyo. Ipigitin natin. Hindi, basta lahat kasi ng our presence here is maraming requirements sa lokal. And that requirements, we will work hand in hand with the DOTR transport team. And which, I have said before, tawag ko nga, pre-approve na kayo. That's, if I may put that in right perspective, no? Pre-approve na kayo. Sort of say the message of the city. Whatever you're gonna do here, you will have the support of the city. Whether legislation, whether acquisition of land, or anything na may tutulong namin. Traffic, katulong na nila ngayon ang lungsod ng Maynila. Dito more sa utilities. Hindi. Meralco, tingin ko Meralco to. Meralco tsaka tubig sa ilalim, sa Maynila. Maynila din Meralco. Pero, alam mo, kagaya ng sinabi ko, kailangan na naman talaga sa right of way acquisition, kasama ng relocation ng kailangan lang talaga umupunan. And I'm sure we will have the full support ng City of Maynila dito sa pagkakausap sa Meralco, pagkakausap sa Manila. Kasi yun na naman ang kailangan. Pero by the way, ang importante ulitin mo na, yung flood control. No? Kasi alam niyo naman, no? After nung napakaganda at napakabigat na presentation ni Pangulo kahapon, talagang kailangan, hindi natin pwedeng pabayaan yung flood control. Kaya kanina, napansin niyo, kami ni Yorme, tinignan namin kagad. Ang unang tinignan ni Yorme, tinuro niyo sa akin yung creek. No? Kasi malaking problema yan. So, not only are we going to double the capacity of the creek, no? Magtatayo tayo ng dodoble natin yung box culvert sa ilalim ng Antipolo Street. Pero ngayon, i-announce ko na, merong request si Yorme na inaprubahan na namin. Yung ilalim ng Reyes, kasi ang Reyes natin elevator. So yung ilalim ng Reyes, gagawa tayo ng dagdag pang flood control doon. At sa itaas ng flood control, gagawa tayo ng bike lane at pedestrian lane para naman yung mga
kasamahan natin, mga kababayan natin, mga taga-Maynila sa Antipolo, hindi maganda naman silang lalakaran at na safe sa ilalim ng ating litres. Magkakaroon yan ng bike lane, siguro may mga mini park pa yan, napopondohan ng DOTR at bibigay natin sa sasakyan. Yep. Kaya mga biker, shout out ha. Level sa road. Level sa road. Meron kayo. 2032 yung buo na yun. Yung buo na yun. Pero tingin ko mauuna itong sa Manila, yung Ministry Orte, so mauna. At alamin ko muna, ayoko muna magbigay ng date kasi nga, nag-umpisa pa lang tayo. Pero mag-a-announce tayo ng date na. Pero kampante ako, baka nga kaya ng 2028, itong sa Solis hanggang Romantic. Mayor, paano yung traffic kung mag-work? Ay ano naman to, feeder road lang to. Hindi naman siya katulad itong Abad Santos. So we're gonna do the one way. Better for the equipment, for the construction group to come in with ease. So at the same manner, re-educating our mga biyahero, one way lang siya. But not to worry too much about this road being one way. Kasi it's a feeder road. Yan ang aralin namin mamaya, ang galing mo. Very good. Kasi nag-uusapan namin sa likod. Tingnan natin yung flow. Kasi yung perpendicular road to this road, titingnan namin yung linyada. Then another one. So one block so that we can appropriate whether it is eastbound or westbound. Dami. Simula ron. So, ano to? More than 50 houses and institution. May simbahan pa kami rito eh. So, oo. Malaking bagay yun. Saka yung disenfranchisement. Oo, Yun ang yun ang pinakamatindi. Yaman na, Doon yaman na. ang matindi yung mic. Wala sa yung cover nito. Kanina yan. Delikado to. With that, thank you very much. with that, thank you very much. Thank you very much, everybody. Hindi, sige. Alam mo, hindi. Ito, magandang malaman din yun. Nako, napanood ko yun. Hindi. Maganda to ginawa ni Alam mo, Secretary. nakita naman natin, political kailangan naman desisyon ng kapag may mga area na bawal ang bawal ang kasi yung mga public space, kamukha yung nakita yung mga footbridge na napakakikita, yung mga akyatan, yung mga stairway sa FRT, na dapat yung free flow yun kasi pag may obstruction yun, kawawa naman yung mga sumasakay. Nakita nyo naman yung ginawa ni Yorme sa Soria, sa Ate, sa Recto, sa ibang mga ate, sa Carriedo. Kailangan yan talaga. Inspirasyon talaga natin yun. Yung ginawa ni Yorme dito sa Maynila. Kaya nakita ko yun for the first time. First time ko nakita yung sa may northbound ng MRT na meron palang mga vendor doon na inukupa yung may kalahati na ng stairway. No? Ang unang nakita ko kasi yung sa footbridge na so talagang medyo sumama yung loob ko. Kasi sumama yung loob ko kasi nagbabayad papagas ka ng renta sa private. Bakit ka nandun sa public space? Mali yun. Aagamin natin, no? At kakausapin ko yung medical cost. Pero buti naman, nung tinawagan sila kahapon ng leadership ng MRT, natanggal na nila. Kaya nga kanina, nagpunta ako doon ulit bago ako pumunta dito. Natuwa naman ako, magana yung mga vendor. They were told to relocate inside the mall. Pero sa yung status ng kahapon, they were paying better. Aagamin ko, i-confirm ko yun. Pero yun ang sinabi sa atin ng mga vendor kahapon. So kailangan aagamin ko, kaya aagamin ko din. Saan ba sila nagbabayad? Ano ba ang standard nila? For all we know, baka nagbabayad sila, dapat nasa loob sila, pero lumabas sila. I don't know. So we have to find out. Kailangan alam na. I-meet ko ang Ayaga mamaya. Kasi ang Ayaga ang may-ari ng Metropol. So i-meet ko sila mamaya. Gift card, sir. Insurance for public, commuting public. So may shortage or... Na-meet ko na yung big card kahapon. Matagal ng problema to. No? So, in the next few days, naghahanap lang ako ng solusyon. Ayoko nang magsalita pa habang wala pa kami solusyon. Pero in the next few days, may i-announce na kami mga solusyon dito sa problema ng mga big card. Talagang may shortage lalo na sa MRT.
qualifies your bid? Huwag kang mabili yung mga kababayan natin. Pero may rason dyan. May rason dyan. So, ang isa sa mga rason dyan, uunahan ko na, may mga enterprising tayong mga kababayan na nag-hoard at nagsascalper sa internet. Binibenta 300 pero ang gift card 30 pesos. So, kailangan din i-address natin yun kasi alam mo naman, yung iba natin mga kababayan, masyadong magagaling. So, yung kagalingan nila, inaabuso naman yung mga kababayan natin. So, kailangan, makahuli yung mga. Aside from that, they have payments said yesterday na may supply sila. They have the parts, pero but why is it not in the market? Aagamin natin in the next few days. And ayoko nang magsalita hanggang wala pa tayong solusyon. Kasi importante may solusyon muna tayo. Thank you. Muna. Thank you. Boss, hindi ka katangkot ka. Show the other. It's the one who showed sir. This one. Yeah, this one. Yung blue and red. Kaliliwanag ko sa mga It will give you a blood clot. safe info. Meron ako yan. Ayan. Thank you. Ayun. Nasa sini? Nasaan? Doon sa luma? Pinirate ko na eh. Pinirate ko na, boss. Talaga. So, in-adjust lang. Ayos yan. Case na lang, hindi ko mapayag. Masyado malaki sweldo kay IKR, boss. Hindi natin kaya. Sir lang, sir. Ayos. My God. Ganda, ganda. Tuloy-tuloy yung pilit mo. Thank you very much. Oh, guys, I will work already, huh? Oh, yan. Ito na to. Oh, mas pa-selfie na kayo. Ayan. Uy! Boss! Punta sila. Yung boss ko. Pakita mo si Nate. Oh. Okay. Kuha na ko na kayo yung order. Sige.